Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Muntikan mahanap ni na Carlos at ng tauhan niya sina Annalyn at Dr. Kim. Mabuti na lang ay mabilis silang naitago ng mga taong tumulong sa kanila at nakatawag ng tulong mula sa tanod. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Inoperahan ni Dr. Kim si Annalyn kahit walang anesthesia. Galing ang first aid kit niya mula sa kotse ni Jerry na isang doktor. Tiniis ni Annalyn ang sakit na nararamdaman niya basta maoperahan lang siya at matanggal ang bala sa tagiliran niya. Hanggang sa nawalan ng malay si Annalyn sa sobrang sakit na nararamdaman. Sakto na alis na ni Dr. Kim ang bala. Tinahi ni Dr. Kim ang sugat ni Annalyn. Maya-maya ay dumating ang mga taong tumulong sa kanila. May dalang pagkain at mga damit pamalit ng damit ni Annalyn. Naaawa na si Dr. Kim sa kalagayan at hitsura ni Annalyn. Napakarumi na niya. Humingi si Dr. Kim sa mga tao ng panlinis sa katawan ni Annalyn. Maya-maya pa nga ay nilinisan ni Dr. Kim si Annalyn at pinalitan ng damit na nakapikit siya. Makalipas ang ilang oras, nagising si Annalyn. Nagpasalamat si Annalyn sa pagtulong sa kanya ni Dr. Kim. Nag-aalala si Dr. Kim dahil kailangan pa rin madala ni Annalyn sa ospital para maipagpatuloy ang paggagamot sa kanya. May sugat pa rin siya at kailangan ni Annalyn ng antibiotics. Bukas na bukas ay aalis na rin sila agad. Mahina pa si Annalyn pero bigla siyang lumakas nang mapansin niyang iba na ang damit niya. Si Dr. Kim lang naman ang pwedeng gumawa nito. Tapos lalaki pa. Sabi ni Annalyn, "I'm not wearing my gown. Who changed my clothes?" Napatingin si Dr. Kim. Inamin niya na siya ang nagpalit. Nagulat si Annalyn pero nagpromise naman si Dr. Kim na hindi naman siya tumingin sa katawan ni Annalyn. Nakatitig si Annalyn. Inoobserbahan niya kung nagsasabi ba ng totoo si Dr. Kim. "Is that true?" Tumango si Dr. Kim. Napangiti si Annalyn. Nagpasalamat ulit siya dahil sinagip ni Dr. Kim ang buhay niya. Samantala, gising na si Chang Susan. Nagkaroon na ulit siya ng malay mula sa mahabang pagkakatulog. Dahil sa dami ng nalanghap na usok ni Chang Susan, ay naging malubha siya. Na-confine siya sa ICU. Iyak ng iyak si Josa habang nagbabantay sa ICU. Akala ni Josa ang paggalaw ng kamay ni Chang Susan ay ang huling galaw na mamamaalam na si Chang Susan. Pero dumilat siya. Pinagalitan si Josa. "Hoy Josa, hindi pa ako patay. Huwag ka umiyak dyan." Nagulat si Josa at natuwa. "Chang, gising ka na? Salamat sa Diyos, gising ka na." Sa sobrang tuwa ni Josa, nagpaalam na sasabihin niya ang magandang balita kina Lynette. Tumakbo si Josa para tawagin si Lynette. Umiiyak si Lynette sa mga oras na yon. Yakap siya ni RJ. Pinapakalma. Nung tinawag ni Josa si Lynette at sabihing gising na si Chang Susan, ay pinahiran ni Lynette ang mga luha niya. Natuwa siya at nagmadali na rin sila ni RJ na magpunta sa ICU. Sa opisina ni Morgana, kinausap ni Zoe si Olga. Hindi basta lang ang gagawin niya para umalis. Hindi tama na iposa siya ng mami niya. Oras lang ang binibilang para mailigtas ni Zoe si Annalyn. Nasa panganib si Annalyn, kaya dapat makipagtulungan si Olga sa kanya. "Olga, hindi pwedeng manatili ako dito. Buhay ni Annalyn ang kapalit. Matatanggap ba ng konsensya mo na may isang taong mamamatay, gayong kaya naman sana natin siyang iligtas? Makipagtulungan ka sa akin. Hayaan mo ako makaalis dito, alang-alang sa buhay ni Annalyn." Napangiwi si Olga. Ma'am Zoe, gusto ko man kayo tulungan. Paano po? Nakaposas po tayo. Ang susi na kay Ma'am Morgana." Sabi ni Zoe, "Gumawa tayo ng paraan. Maghanap tayo ng matigas o matalas na bagay para mapukpok natin ang posas." Payag naman si Olga. Maingay silang nag-uusap para masira nila ang posas. Napadaan si Justin sa labas ng pintuan ng opisina ni Morgana. Nabosesan niya si Zoe na may pinagagalitan. Gusto niyang makita si Zoe at ang dahilan bakit sumisigaw si Zoe. Nung buksan ni Justin ang pinto, ay nagulat siya. "Anong nangyari dito? Saka ano yan? Bakit kayo nakaposas?"
Nakukulitan si Zoe kay Justin sa patanong-tanong nito. Ang kulit mo naman, tanong ka ng tanong dyan, pwede ba tulungan mo na lang kami? Ayaw ni Justin na makialam. Ayoko nga, baka madamay pa ako sa'yo. For sure naman na si Tita Morgana ang may gawa niyan. Ano na naman ba kasi ang kasalanan mo? Sinabi ni Zoe ang dahilan. Tulungan mo kaming makawala dito kasi kailangan kong umalis dahil may isang tao akong tutulungan. Nakikiusap ako sa'yo. It's a matter of life and death. Naguguluhan si Justin. Aminin mo nga sa akin, si Annalyn ba yung gusto mong tulungan? Ayaw namang sagutin ni Zoe. Basta tulungan mo na lang ako dito. Bilisan mo na. Nakaramdam si Justin na mukhang si Annalyn ang gustong iligtas ni Zoe. Nagmadali si Justin sa paghahanap ng pwedeng pangsira ng posas. Pero wala siyang makita. Nagtanong na siya, "Teka, nasaan ba ang susi niyan?" Sinabi ni Zoe na kay Morgana. Pero mahihirapan lang siya na kunin yun kay Morgana. Lumabas na muna sandali si Justin para maghanap ng martilyo para pukpukin ang posas ni Zoe. Maya-maya nga ay bumalik na rin si Justin. Pinukpok ng pinukpok ang posas hanggang sa masira niya ito. Nagpasalamat si Zoe. Nagmadali na siyang umalis. Nakatakas siya kay Morgana. Pero matalino si Justin. Susundan niya si Zoe dahil hindi magmamadali si Zoe at hindi niya kukontrahin ang nanay ng para lang sa ganun lang. Nakaramdam si Justin na mahalaga ang lakad ni Zoe. Nagmadali na rin siya. Sa pinagtataguan ni na Annalyn, binigyan sila ng hapunan ng mga taong tumulong sa kanila. Pinakakain na sila. Nagbilin na kung kailangan ng tulong nila ay huwag mahihiyang tawagin sila. Nagpasalamat si na Annalyn at Dr. Kim. Inalalayan ni Dr. Kim si Annalyn para makakain. Sa mga oras na ito, natagpuan na ni na Carlos at ng tauhan niya ang pinagtataguan ni na Annalyn. Nakita kasi nila ang kotseng ginamit na naiwan sa kalye. Alam ni Carlos na hindi makakalayo ang dalawa dahil sa tama ng bala ni Annalyn. Alam niyang hihingi sila ng tulong sa mga tao sa paligid. Hanggang sa nakita na nga nila, nagplano na ang dalawa. Tinuro ni Carlos sa tauhan niya ang bahay. Sinabi na rin ni Carlos kung ano ang mga dapat gawin kapag makita ang dalawa. Kakain na sana si na Annalyn nang may marinig na kaluskos si Dr. Kim. Nagulat si Annalyn. Ano ba ang narinig ni Dr. Kim at ganun na lang ang pagkabigla niya? Nang sumagot si Dr. Kim, may narinig siya at alam niyang may nakasunod sa kanila. Walang sandata ang pwedeng makuha si Dr. Kim para sana panlaban nila. Isang kawali lang ang pwede niyang panangga o pampukpok sa kung sino ang papasok. Samantala, sa sandaling ito ay may nalimutan ang mga taong tumulong kina Annalyn. Babalik sila sa bahay para sabihin sa mga bisita na ihahatid na sila bukas na bukas din. Hanggang sa mapansin nila na may kakaibang tao na umaaligid sa bahay na tinutuluyan ni na Annalyn. Inutusan ng isang kasama niya na tumawag ng barangay tanod para sitahin ng mga taong umaaligid sa bahay. Nagmadali ang isa na humingi ng tulong. Ang isa naman ay nagdire-diretso sa shortcut para hindi siya mapansin ni na Carlos. Nagmadali siya dahil baka maabutan o kaya naman ay maunahan siya. Hanggang sa pagpasok ni tatay, muntikan na siyang paluin ni Dr. Kim. Muntikan rin na mapasigaw ang matanda. Nagsalita ng pabulong. "O teka, hindi ako kalaban. May nakita ako sa may labasan, nagmamasid. Tara, itatago ko kayo. Wala silang dapat makita rito." Tinulungan ni Dr. Kim si Annalyn para makapagtago. Natatakot naman si Annalyn. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita pumali tayo sa mga susunod pang episodes.